Alam mo yung pinaka-ayoko? Tulalang sabi ni Paula. Yung ang ganda ng paligid, tapos makakakita ka lang ng pangit. Natawa naman ang mga kaibigan ni Paula dahil sa kanyang sinabi. Nasa talon sila ng araw na yon, nakaupo, partikular sa mga cottage. Medyo may kaartehan talaga si Paula. Dahil sa kanilang lugar, ang pamilya nila ang pinakamayaman. Inginuso ng isa niyang kaibigan si Ryan, ang nakita niyang lalaki na pinakapangit na yata sa mundo. Siya bang tinutukoy mong pangit? Napairap naman si Paula. Huwag niyong tingnan, baka akalain pa na tumitingin tayo sa kanya at isipin na pinag-uusapan natin siya. Ang creepy nga ng mga pasulyap-sulyap niya sa akin, sa labas man o sa loob ng school. Natawa naman si Aaron na isa rin sa mga kaibigan niya. Umami na ba? Walang hiya. Hata namang gustong-gusto ko ng Ryan na yan. Ano, nagpadala na ba ng love letter? Matalino yan Baka kiligin ka sa katalinuhan. Sa ganun ka makuha. Napangiwi naman si Paula. Mukha ba akong nadadala sa mga matatalino? May mga matalinong nagkakagusto sa akin at mga taga-syudad pa. Pinatulan ko ba? Hindi ako na-attract sa mga matatalino. Anong gagawin ko sa mga utak nila na pang scientist? Mas gugustuhin ko pang bad boy na may thrill kaysa sa good boy na boring. Kaso yung si Ryan, boring na nga, pangit pa. Nagtawa na naman ang mga kaibigan niya. Napailing na lang si Paula at nagpatuloy sa pagkain. Ayaw na ayaw niya talaga na inaasar sa Ryan na yon. Tuksohin na siya sa lahat, huwag lang sa pangit na yon. Wala namang ginagawang masama si Ryan sa kanya, kundi ang tumitig lang sa tuwing nasa iisang lugar sila. Kahit kailan, hindi ito nagtangkang lumapit o makipag-usap man lang. Talagang pagtitig at pagsulyap lang sa kanya. Mabuti naman at ganoon lang ang ginagawa ni Ryan. Gayunpaman, hindi pa rin siya komportable. Ayaw niya pa rin na matitigan ng binata. Nang mag-senior high school, mas lumala pa ang pagsulyap nito. Kapag may nagtatanong kay Ryan kung crush ba siya, hindi naman sumasagot pero hindi rin naman tumatanggi. Talagang natatameme lang ang binata kapag si Paula ang pinag-uusapan. Halina kayo, magbanlaw na tayo. Anyaya ng isang kaibigan ni Paula. Tumango naman si Paula at sumunod sa mga kaibigan nilang babae. Hindi niya naman talaga matatawag na totoong mga kaibigan ang mga kasama niya. Subalit sikat kasi ang mga ito sa school, kaya pakiramdam niya, sikat siya at importante kapag dumidikit sa mga ito. Bukod doon, si Paula talaga ang madalas gumastos para sa barkada. Kapag may mga outing, siya palagi ang nag-aambag sa lahat. Alam niyang kinakaibigan lang siya ng mga ito dahil sa pera niya. Pero hinahayaan na lang ni Paula. Mayaman naman sila, kaya hindi na mahalaga sa kanya yon. Paula! Tawag sa kanya ni Aaron. Halika muna rito! Tumigil naman siya sa paglalakad, pero hindi nakaligtas sa kanya ang masamang tingin ni Belle, isa sa mga kasama sa barkada na may gusto kay Aaron. Ano ba yon? Tanong ni Paula sa binata. Bigla-bigla mo na lang akong hinihila. Akala tuloy ni Belle inaagaw kita. Alam mo naman na gusto ka nun. Bakit kasi ayaw mo pang aminin na bading ka? Aminin mo na, hindi naman talaga mga babae ang type mo kundi ang kapitbahay. Mabilis na tinakpan ni Aaron ang kanyang bibig. Ang daldal mo talaga. Kapag nalaman niya ng iba pagkatapos nakarating sa mga magulang ko, wala na. Tapos na ang mga maliligayang araw ko. Maging maingat ka naman, Paula. Ang daldal mo. Natawa naman si Paula. Ano ba kasi itatanong mo? Tungkol na naman sa kapitbahay namin si Elijah? Mabilis naman itong namula. Oo, sana. Patanong lang kung bakit hindi na siya nagre-reply sa mga chat ko. Natatakot ako na baka na-offend ko siya sa sinabi ko nung huli kaming nag-usap. Tumango naman agad si Paula. Sige, mamaya dadaanan ko. Tatanungin ko kung bakit hindi na siya nagre-reply. Naman kasi, gusto niyo naman ng isa't isa. Bakit ayaw niyo pang mag-aminan? Ako pang ginagawa niyong tuloy sa magulo at komplikado niyong love life. Paula, ang ingay mo. Reklamo pa ni Aaron. Sige, isigaw mo pa. Talagang itutulak kita sa talon. Kaloka kang babae ka. Natawa naman si Paula at sumunod na sa mga babae nilang kabarkada. Nandoon ang mga ito sa banyo. Ang iba'y nakapagpalit na at ang iba'y naghihintay pa. 2 banyo lang kasi ang available para sa mga babae. Iwan ka na namin dito, Paula. Ang tagal mo kasi. Punta ka na lang sa may tulay para sabay-sabay na tayong sumakay sa tricycle. Sabi pa ni Belle sa kanya, pero may bahid ng pagtataray. Tumango naman si Paula habang papasok sa banyo. Sige, bibilisan ko na lang para hindi kayo maghintay ng matagal. Nang makapasok, nagsimula na si Paula magbanlaw.
Sinabit niya muna sa pinto ang mga hinubad niyang damit, nagsabon, nagshampoo at nagkuskus. Pero nang lumingon siya sa pinto, may napansin agad siyang nawawala. Nasaan ang mga hinubad kong damit? Nagtatakang tanong ni Paula at medyo natataranta na dahil hindi niya nga makita ang kanyang mga damit. Mabilis siyang nagbanlaw, natatakot na baka may manyak na nang titrip sa kanya. Nang makapagpunas na gamit ang tuwalya, binuksan na ni Paula ang kanyang bag. Pero ganun na lang ang gulat niya nang makitang wala roon ang mga pamalit niya. Kahit mga underwear, wala na ron. Bakit nawawala ang mga damit ko? Naiiyak niya ng tanong. Sinong kumuha ng mga damit ko? Sinubukan niyang tumawag sa mga tao sa labas. Guys, may tao ba dyan? Pero walang sumagot kahit isa. Inaasahan niya na naman yon dahil siya ang pinakahuling gumamit ng banyo. Malamang nasa sakayan na ang mga tao. Kaya kahit sumigaw siya, wala nang makakarinig. Nasapo niya ang noo. Shucks, yung cellphone ko na kay Aaron. Nilagay ko muna sa bag niya kanina kasi hindi ko makita ang bag ko kanina bago kami maligo. Namumuo na ang mga luha sa mga mata ni Paula. Hindi niya alam kung paano siya lalabas doon. Hubot-hubad siya at kahit underwear niya ay kinuha ng mga taong nang trip sa kanya. Hindi pa nakatulong ang iniisip niya na baka may manyak na umaaligid sa banyo. Tulong! Naiiyak nang sabi ni Paula. Tulungan niyo ako! Wala pa ring sumasagot. Naghintay na lang siya. Umaasa siyang babalikan siya ng kanyang mga kabarkada kapag masyado nang natagalan ang mga ito sa kanya. Ngunit kahit anino ni Aaron, hindi niya nakita. Paula! Boses yon ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya. Sino ka? Ikaw ang manyak na kumuha ng damit ko, ha? Bakit kilala mo ako? Hindi, schoolmate tayo kaya kilala kita. Hindi kita minamanyak. Kinakabahang sabi ng binata. Narinig ko lang ang boses mo mula sa labas. Humihingi ka ng tulong. Ano bang kailangan mong tulong? Pinunasan ni Paula ang tumakas na mga luha. Mahinang trip sa akin kanina. Habang naliligo ako, kinuha lahat ng mga hinubad kong damit. Then, nang mag-check ako ng bag ko rito, wala rin ang mga damit ko. Sure akong may nang titrip sa akin na baka isa sa mga kaibigan ko. Wala rin ang cellphone ko dito. Pwede bang tawagan mo sila? Nasa sakayan na siguro ang mga yon. Magpapunta ka rito kasi kailangan ko ng mga damit. Sumagot naman agad ang lalaki. Pero wala naman ang mga kaibigan mo ron, Paula. Kapupunta ko lang doon kanina. Umalis na silang lahat sakay ng mga tricycle. Ano? Bulalas ni Paula. Paano na ako magbibihis niyan? Anong gagawin ko rito? Paano ko uuwi? Nagsalitang muli ang lalaki sa labas. May extra t-shirt at shorts ako. Pwede mong gamitin. Eto, hiramin mo muna. Wala akong underwear. Hindi ko naman pwedeng ipahiram sa'yo ang brief ko, di ba? Naiinis niyang nilingon ang pinto ng banyo. Mukha ba ako nagsusuot ng brief? Saka baka nagamit mo na yan tapos ipapahiram mo sa akin. But anyway, akin na nga. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kamay lang ang inilabas ni Paula para kunin ang damit. Malinis naman at amoy fabric conditioner. Yun nga lang, medyo malaki ang damit sa kanya. Pero makapal naman, kaya okay na lang din. Hindi mahahalata na wala siyang suot na underwears. Nang makapagsuot, kinuha niya ng mga gamit niya. Magpapasalamat sana siya nang makalabas nang biglang makita niya ang lalaking tumulong sa kanya. Sa dami pa talagang tutulong sa kanya, ang pangit pang si Ryan. Ikaw ang tumulong sa akin? Hindi makapaniwala ang mukha ni Paula. Siguro, ikaw ang kumuha ng damit ko, no? Baka may plano kang ganito para magkaroon tayo ng ganitong interaction. Umiling naman agad si Ryan at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Hindi, maniwala ka sa akin. Oo, palagi kitang tinitingnan pero hindi ako aabot sa ganun. Sandali naman siyang hindi nakapagsalita. Yun kasi ang unang beses na inamin ni Ryan sa kanya na talagang intensyon talaga nitong tumitig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya batid kung ano ang maging dapat na reaksyon sa ginagawa nito sa kanya ngayon. Maniwala ka, Paula. Hindi kita gustong bastusin ng ganito. Narinig lang talaga kitang humihingi ng tulong. Isa pa, napansin ko nga na nag-uwian ng mga kasama mo nang wala ka pa. Patuloy pa ni Ryan. Napakagatlabi naman si Paula. Alam niyang ayaw niya kay Ryan, pero ito lang ang tumulong sa kanya. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, kailangan niya pa rin maging grateful sa ginawa ni Ryan para sa kanya. Sige na nga. Salamat kahit nakakainis ka.
Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kaso, paano ka? Basa ka pa. Hindi ka ba magbabandaw? Tipid na ngumiti si Ryan. Ayos lang, malapit lang naman ang bahay namin dito. Huwag ka mag-alala, hindi naman ako magkakasakit. Tumaas naman ang isang kilay ni Paula. May sinabi ba ako nag-aalala ako sa'yo? Huwag kang assuming, nakakadiri ka. Hoy, ikaw hindi porke ginawan mo ako ng favor ay magkaibigan na tayo. Nagpapasalamat ako na tinulungan mo ako ngayon, pero hanggang dito na lang to. At huwag mong isipin na magiging close tayo. Walang chance na maging malapit tayo sa isa't isa. Kaya huwag kang umasa dyan. Hindi naman ako umaasa. Masaya lang akong natulungan kita. Sana maibalik mo ang damit ko Medyo bago pa kasi yan. Hindi ko pa masyadong nasusuot. Huwag mo sanang aarborin o kakalimutang ibalik sa akin. Napakatlabi naman si Ryan at mahina pang tumawa. Hindi napigilan ni Paula ang pagsinghap. Alam mo, saan ka kaya nakakakuha ng kapal ng mukha, no? Grabe, sa tingin mo naman, gugustuhin ko tong damit mo? Kung may choice nga lang ako, hindi ko susuotin tong mga damit mo. Ang pangit mo kaya? Wala na. Pakiramdam ko sa sarili ko, ang pangit ko na. Suot ko kasi ang mga damit ng pangit. Bahagyang nawala ang ngiti ni Ryan, pero muli nitong ibinalik iyon. Tila hindi dinaramdam ang mga panlalait na sinabi niya. Huwag kang mag-alala. Kahit butas-butas na damit naman ang suotin mo, maganda ka pa rin. Saka wala namang pag-aaral ang nakakapagpatunay na mahahawa ka sa kapangitan ko kapag sinuot mong damit ko. Hindi ka mahahawa, pero baka anak pa natin, mahawa kapag nagkataon. Bigla namang nangilabot si Paula sa sinabi nito. Ew! Anong anak? Hindi ka ba nangingilabot sa mga sinasabi mo? Sa bagay, paano ka nga naman mangingilabot kung type mo ako? Basta, ibabalik ko to sa'yo. Ipapalaba ko to sa mga katulong namin. Ipapaubos ko ang isang bote ng fabric conditioner at ipapapalansya ko para wala ka nang masabi. Muli na namang tumawa si Ryan na para bang kahit anong panlalait ang kanyang sabihin, mas lalo lang siya nitong magugustuhan. Mas maganda siguro kung ikaw mismo maglabat mamalansya. Para naman mas madama ko ang pasasalamat mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Paula. Abat, ang kapal mo naman mag-demand. Kung gusto mo ng salamat, di salamat. Pero huwag kang aasa na gagawin ko yung mga sinabi mo na para lang naman sa mga katulong. Hindi mo ba alam, pinanganak na akong mayaman. Nasanay na ako ang pinagsisilbihan at hindi ako nagsisilbi sa ibang tao. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Nakita mo ba tong mga kamay ko? Ang ganda-ganda at hindi magaspang. Diyan ka na nga. Alam mo, useless lang makipagtalo sa'yo. Wala namang patutunguhan tong pinag-uusapan natin. Nilagpasan na lang ni Paula ang binata na iniwan niyang labis ang inis. Yun din siguro ang ayaw niya kay Ryan. Pangit ito, pero kahit inaasar, alam nito kung papaano sumakay at makisabay sa mga panunukso rito. Bukod doon, kahit pangit, para bang palagi itong confident sa mga sinasabi. Sa kanya lang naman ito nauutal, pero may lakas pa rin ang loob. Yun siguro ang advantage ng pagiging matalino. Alam nito ang mga diskusyon na dapat patagalin at mga diskusyon na dapat hindi napansinin. Nang makarating sa sakayan, wala na nga talaga ang mga kaibigan ni Paula. Talagang iniwan na siya ng mga ito. Mas lalo naman siyang na-frustrate. Iniwan siya ng mga ito, tapos naiwan niya pa sa bag ni Aaron ang kanyang cellphone. Hindi ka makauwi? Tanong ni Ryan sa kanya na nasa likod niya pala. May tricycle pa naman doon. Napakagatlabi si Paula. Ayoko, natatakot ako. Hindi ako sanay nang walang kasamang kaibigan sa tricycle. Paano kung sa talahiban na lang ako dalhin ng mga driver na yan at hindi idiretso sa bahay namin? Bahagya namang natawa si Ryan. Halatang hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Mababa naman ang crime rate dito sa atin. Halos wala ngang kaso ng kahit na anong paglabag sa batas. Bakit mo pinag-iisipan ng mga ganyan ng mga tricycle driver na nagtatrabaho lang ng patas? Mababait ang mga yan. Saka halos lahat, magkakakilala na. Walang gagawa sa'yo tulad ng mga bagay na iniisip mo. Bahagya namang napanguso si Paula. Medyo napahiya sa mga sinagot ni Ryan. Bakit? Porke ba mabait, hindi na makakagawa ng kasalanan? Bakit? Kapag masamang tao ba, ipapakita agad nila sa ibang tao na masama sila? Hindi ba't hindi? Kaya karapatan ko na magduda pa rin sa kahit na sinong tao. Especially na sa'yo. Paano nga kung ikaw ang manyak na kumuha ng mga damit ko? Hindi mo lang talaga inaamin. Napangiti naman si Ryan. Tila nasisiyahan pa nga na komportable na silang nag-uusap sa isa't isa. Hindi naman kita pinipigilan magduda. Ang akin lang, ingatan mo pa rin ang mga sinasabi mo.
Salain mo pa rin ang mga salitang binibitiwan mo. Mahirap maka-offend ng ibang tao dahil hindi lahat ay naiintindihan ng mga punto mo. Kaya mas maging maingat ka na lang sa mga salitang gusto mong sabihin tungkol sa ibang tao. Hindi na muling nakapagsalita pa si Paula. May punto nga naman ang binata. Alam niya naman sa sarili yon. Batid niyang madali siyang manghusga, lalong-lalo na kung mahirap ang isang tao. Siguro ay hindi niya lang mapigilang mapagdudahan, lalo na at delikado rin naman ang mundo sa panahon ngayon. Tila ang hirap magtiwala at kahit na sino ay pwede siyang traidorin. Halika na. Kung talagang nagdududa ka, ihahatid kita hanggang sa inyo. Samahan kita sa tricycle. Sabi pa ni Ryan sa kanya. Agad namang nagsalubong ang mga kilay ni Paula. Anong sasamahan ako? Kahit nga sa'yo may pagdududa ako. Hindi rin kita mapagkakatiwalaan. Mas lalo namang may pagdududa ako sa'yo, no? Alam mo, ganito na lang. Pahiram ng cellphone mo at tatawagan ko ang driver namin. May naglalarong ngiti sa mga labi ni Ryan. Alam mo bang number ng driver nyo? Saka wala akong load. Saka alam mo namang walang signal dito ang internet. Hindi siya nakapagsalita. Bahagyang napahiya si Paula. Naiinis siya na tama ang binata. Hindi niya nga alam ang number ng kanilang driver. At alam niya rin na walang internet connection sa lugar na yon. Isa pa, baka wala rin sa bahay at kasama ng stepsister niya. Kung tutuusin kasi, sampid lang naman si Paula sa bahay na yon. Stepfather niya lang ang kinikilalang ama dahil fiancé nito ang kanyang ina. Hindi pa maikasal dahil hindi pa naayos ang annulment sa naunang asawa. Kaya kung anong yaman ang natatamasa niya, parang nakikisakay lang talaga siya sa yaman ng mga ito. Hindi niya rin naman dala ang apelyido ng stepfather niya. Kaya kahit kilala siyang mayaman sa lugar nila, parang hirap na hirap pa rin siyang makuha ang respeto ng mga tao. Idagdag pa na masama ang ugali ng kanyang ina at alam ng lahat na dati itong escort sa isang bar. Oh, sige na nga, ihatid mo ako. Bahagyang napaatras si Paula. Pero paano? Ano, tatabi ka sa akin? Basang-basa ka nga, oh. Sa likod ako ng tricycle kung ganun. Tatabi ako sa driver. Ikaw lang sa loob. Marahang sabi ni Ryan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tatabi sa'yo. Dahil alam kong nandidiri kang makatabi ako. Nagtaray naman siya kaagad. Mabuti, alam mo. Sumakay na nga sila ng tricycle. Habang nasa loob, napagtanto niya ang mga pagsusungit kay Ryan. Kahit naiinis siya sa pasulyap-sulyap nito, hindi niya maitatanggi na malaki ang itinulong nito sa kanya. Kung wala ito, mukhang hindi niya alam kung papaano makakauwi. Mukhang wala rin balak pang balikan siya ng kanyang mga kaibigan. Maya-maya'y nakarating na nga sila sa tapat ng bahay nila. Magbabayad sana siya pero pinigilan siya ni Ryan. Ako nang magbabayad, Paula. Nakangiting sabi ng binata sa kanya. Napanguso naman siya at itinago ang kanyang wallet. Okay, fine. Dediretso na sana si Paula sa gate nila nang may biglang naalala. Muli siyang lumingon at bumungad sa kanya ang mukha ni Ryan na hindi matanggal ang ngiti sa mga labi. Anyway, tumaas ang mga kilay nito. Ano yun? Thank you. Mahinang-mahina na sabi ni Paula. Thank you sa pagtulong sa akin. Ibabalik ko rin tong mga damit mo soon. Napangiti naman si Ryan. Hihintayin ko. Walang anuman. Nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Nang makarating sa kwarto, napabuntong hininga na lang si Paula. Kapag naibalik niya na ang mga damit ni Ryan, wala na dapat siyang connection dito. Hinding-hindi na talaga siya makikipag-usap pa. Ano na naman ginawa mo kahapon? Sumama ka na naman sa mga barkada mo? Tanong ng kanyang ina habang kumakain ng dinner. Nilunok niya muna ang kanyang kinakain. Opo, naligo lang naman po kami sa talon. Napailing naman ang kanyang stepsister na matalino at nag-aaral sa mas magandang school. Sila pa talagang sinasamahan mo? Alam mo namang may bad records sa mga yun dito. Kung hindi mga palainom, mga malalandi naman ang mga babae, ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa atin? Na may malandi, palainom at bulakbol na katulad mo sa pamilya namin? Sabagay, bakit ba ako magtataka? Escort lang naman ang mama mo, kaya san ka pa ba magmamana? Sheila, tama na yan. Saway ng kanyang stepfather. Anong sinabi ko sa'yo? Hindi ba't napag-usapan natin na huwag mong pagsasalitaan ng masasakit na mga salitang stepmother mo? Well, masakit naman po talagang katotohanan, hindi ba? Katwiran pa ng stepsister ni Paula. At totoo naman ang sinasabi ko. Ano? Ako na naman ang mali? Malinaw naman na may malitong si Paula.
Hindi na napigilan ni Paula na depensahan ng sarili. Hindi naman ako umiinom sa kalumalande. Sumasama lang ako kasi masaya silang kasama. Hindi naman sila masama katulad ng iniisip ng iba. Oo, mga bulakbol, pero may direksyon naman ng mga buhay nila. Yun ang pananaw niya sa mga sinasamahan niyang kaibigan ngayon. Pero nagbubulag-bulagan na lang siya sa katotohanan na tila hindi siya itinuturing na talagang kaibigan ng mga ito. Subalit, mas okay na yon kaysa sa wala. Hinuhusgahan na nga siya dahil anak siya ng kanyang ina. Kaya mabuti na lang na may mga kaibigang tumatanggap pa rin sa kanya. Aray ko ma! Reklamo ni Paula nang pingutin siya ng kanyang ina nang sila na lang ang nasa kwarto. Binitiwan naman nito ang kanyang tenga. Kung ano-ano talagang katarantaduhan ang ginagawa mo. Ano? Kinukuha na nga natin ang loob ng anak ni Juancho, tapos ganyan ka pa? Kumunot ang noo ni Paula, sabay layo sa kanyang ina. Bakit pa ba kukunin ang loob, ma? Kung ganun talagang ugali ni Ate Sheila, tingin mo po ba may magagawa pa po tayo? Isa pa, unang tungtong pa lang po natin sa bahay na to. Ipinakita na po sa atin ni Ate Sheila na ayaw niya sa atin. Huwag mo na pong pilitin, ma. Magmumukha lang po tayo mga plastic sa kanya. Baka mas lalo lang tayong ayawan. Ang mahalaga, tanggap po tayo ni Tito Juancho. Yun na lang pong isipin ninyo at ipanalangin po ninyo na sana hindi ka ipagpalit dahil inagaw nyo lang naman po si Tito Juancho sa una niyang asawa, di ba? Kaya kung ganun po ang pakikitungo ni Ate Sheila sa atin, naiintindihan ko. Kasi sino ba naman pong anak ang matutuwang makasama sa bahay ang taong sumira sa pamilya niya? Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang ina. Anong sumira? Hoy, Paula, nang pumasok ako sa buhay ni Juancho, nagkakalabuan na talaga sila ng asawa niya. Hindi ko kasalanan yon kung naghanap ng kalinga sa ibang tao si Juancho at ako ang pinatulan niya. Mag-asawa pa sila noon pero hiwalay na. Kaya confident ako na wala akong inagaw. Isa pa, sa tingin mo, papatol pa sa iba si Juancho? Hindi na yung titingin sa iba. Subukan lang ng ibang manlalandi sa kanya. Lagot talaga sa akin. Napabuntong hininga na lang si Paula. Hindi niya napinilit pa ang mga paniniwala niya. Hindi rin naman kasi nagpapatalo ang kanyang ina sa diskusyon. Maaksaya lang ang laway niya rito. At mukhang ang pagdududa ni Paula sa pagsasama ng kanyang ina at ng stepfather niyang si Juancho mukhang magbabago sa pagdating ng bagong kasambahay sa bahay nila. Matilda, anong kalokohan yan? Naiinis na tanong ng kanyang ina. Nilalandi mo ba si Juancho? Nanlaki naman ang mga mata ni Matilda. Po, hindi po. Wala naman po akong ginagawang masama. Nahihirapan lang po ako sa gripo kanina, kaya tinulungan po ako ni Sir Juancho. Lumapit ang nanay niya sa kasambahay at bigla na lang mabilis na hinila ang buhok nito. Hoy, babae! Hindi ba't wala kang asawa? Yang mga ganyan mong tinginan mo. Alam kong kalandian ang motibo. Ma, ano ba yan? Saway ni Paula rito, lalo na't hindi maganda ang manakit. Alam niyang maldita ang kanyang ina, pero hindi niya naman ito susuportahan sa pananakit. Tiningnan ni Paula ang kanyang ina na parang naghahamon ng away sa kasambahay. Alam niyang triggered ito dahil maganda si Matilda. Nahuli rin kasi ng mama niya nung isang araw na parang palaging sinusulyapan ni Juancho ang bago nilang kasambahay. Umiling si Matilda at bakas ang takot sa mukha nito. Ma'am, hindi po. Wala po akong balak landiin si Sir Juancho. Nagtatrabaho lang ako rito. Napailing na lang si Paula at umalis na. Naiinis siya sa ugali ng kanyang ina. Masama naman ang ugali niya pero mas malala naman ito. Sinalo na yata ang lahat. Pagiging plastic, maldita, mayabang, at ngayon, pagiging selosa pa. Pati kasambahay na nananahimik, pagbubuntunan pa ng inis. Kung tutuusin, ang stepfather niya ang dapat awayin dahil ito naman ang sumusulyap sa inosente nilang kasambahay. Pagkalabas niya ng gate, pareho silang nagulat ni Ryan nang makita nila ang isa't isa. Napasinghap si Paula, hindi makapaniwala na nandoon ang binatang kinaiinisan niya. Hindi ba't ibinalik ko ng mga damit mo? Anong ginagawa mo rito? Anong tingin mo? Pwede mo na akong ihatid at sunduin? Naiiritang tanong ni Paula. Sinalubong lang naman siya ng ngiti ni Ryan. Hindi naman kita susunduin. Hindi naman ako nanliligaw sa'yo. Kasi alam ko na hindi mo ako papayagan, di ba? Pero gusto mo bang sinusundo ka? Pwede naman. Siyempre hindi. May service ako. Buliyaw agad ni Paula. Baliw ka ba?
Bakit mo naman ako susunduin? Hindi kita pinapayagang manligaw, no? At boyfriend ba kita? Baka sa panaginip may pantasya mo, pwede pa. Pero sa totoong buhay, hindi. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa tapat ng bahay namin? Ako lang naman ang pwede mong sadyain dito ah. Napakamot si Ryan sa sentido nito. Hindi naman ikaw ang sadya ko rito. Nasa loob kasi ang nanay ko. Iaabot ko lang ang niluto kong pagkain para sa kanya. Marami to. Baka gusto mo rin. Kumunot naman ang noo niya at tinignan ang dala nito. Siyempre hindi ko gusto. Ayokong tumanggap ng kahit na ano mula sa'yo. Saka nanay? Sino bang nanay mong nasa loob? Si Matilda. Sagot naman ito. Siyang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Paula. Sino ba namang hindi magugulat? Ang nanay na hinihintay ni Ryan, yun at pinag-iinitan ng kanyang ina na napakaselosa. Bahagya tuloy bumaha ang guilt sa kanyang dibdib. Nanay mo yon? Bakit hindi halata? Pinagmasdan niya itong mabuti dahil wala talaga sa itsura ni Ryan na kamukha nito si Matilda. Ang ganda naman ng nanay mo. Bakit ikaw? Pangit ka. Tipid naman itong ngumiti kahit na may bahid pa ng pag-aalinlangan. Tita ko lang talaga si Nanay Matilda. Ayaw kasi sa akin ng totoo kong nanay. Malas pa na kamukha ko yung sumalbahe sa nanay ko. Anak kasi ako ng sumalbahe sa kanya. Kaya para na lang akong basurang tinapon ng totoo kong ina. Pero dahil mabait si Nanay Matilda, inampun niya na lang ako at tinuring na anak. Hindi agad nakasagot si Paula. Hindi lang siya siguro makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya batid na sa likod ng mukhang palaging kinukutya ng ilan, nakatago ang masakit na alaala. Iniisip niya tuloy kung ano na lang ang naramdaman ni Ryan nang malaman nito na tinapon ito na parang basura. Nang malaman nitong anak ito ng taong lumabag sa pagkatao ng totoo niyang ina. At sa kabila ng mga sinabi ni Ryan, nakuha pa rin itong ngitian ang mga bagay na dapat ay problema. Pero, wag mong ipagsasabihan kahit kanino ah. Hindi alam rito sa atin na ganun ang pagkatao ko. Mapagkakatiwalaan ba kita? Umiwas naman si Paula ng tingin. Pakialam ko naman sa totoong kwento ng buhay mo. Wala akong oras para maglat ng chismis tungkol sa ibang tao. Saka hindi ka naman mahalaga para pag-usapan. Kahit naubod ng pagkasungit na ang pinakita niya sa binata, hindi pa rin mapuknat ang matamis nitong ngiti sa kanya. Kung tingnan at mangitian siya, para bang siya ang sunshine nito sa madilim at magulong kapaligiran. Salamat. Alam ko naman na mabait ka. Kaya alam kong hindi mo ipagkakalat. Nagsalubong ang mga kilay ni Paula. Mabait? Saan naman ang galing yan? Sira ulo ka ba? Masyado ka bang nahuhumaling sa akin para masabi mong mabait ako? Kahit na nilalait kita at nagmamaldita ako sa'yo? Pinagtatawanan pa nga kita. Sasabihin mo pang mabait ako? Wala naman akong pakialam kung nagmamaldita ka o pinagtatawanan mo ako. Ang iniisip ko lang at nararamdaman ko, masaya ako kasi pumapasok pa rin ako sa daloy ng buhay mo kahit ganun lang. Malumanay na sabi pa ni Ryan. Umawang ang bibig ni Paula at napailing. Malala ka na. Tama nga sila, no? Kapag matalino, parang walang utak kapag nagmahal. Nasaan na ba kasi yung service ko? Bakit ang tagal? Narinig niya ang may hinang halakhak ni Ryan. Basta para sa akin, mabait ka. Iniisip ko na mababait ka sa mga hayop. Kaya paano pa kaya sa mga tao? Palagi kitang nakikita tuwing uwian. Bumibili ka ng pagkain para sa mga stray dogs and stray cats. Kahit maubos ang pera mo, ayos lang basta mapakain mo sila. Hindi ba mabait na may tuturing yon? Naiinis na muling lumingon si Paula. Hanggang saan bang level ng pagkagusto mo sa akin? Pati yan, alam mo, nakakatakot ka na kaya? Para kang stalker? Alam mo ba yon? Saka hindi mo ba napansin? Mas lalo kang nakukutya dahil sa mga pasulyap-sulyap mo sa akin kaya tumigil ka na. Hindi na nakakatuwa. At nakakakonsensya pa. Aminado si Paula na nilalait niya rin naman si Ryan. Subalit, nadadala lang naman siya sa mga kaibigan niya na yun din ang gawain. Nakikisabay siya sa tawa at pangiinsulto para tanggapin ng mga kaibigan na gusto niya sa kanyang buhay. Walang dahilan. Hindi ko rin alam kung bakit nakuha mong atensyon ko. Bahagya pang napayuko si Ryan. Pero kapag nakikita kitang kasama ng mga hayop na pinapakain mo, masaya ako kasi pakaramdam ko may isang bagay tungkol sa'yo na ako lang ang nakakaalam. Ibinaling ni Paula sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Hindi niya talaga ipinapakita sa ibang tao ang ganoon niyang side. Kahit nga kanyang ina, hindi alam na mahilig siya sa mga hayop, lalo na sa mga hayop na pakiramdam niya ay inabandona na. Hindi niya alam, pero mabilis talaga siyang maawa.
Kahit sa mga pulubi sa daan, hindi niya rin matitiis bigyan. Ganon ang pagkatao niya na hindi alam ng lahat. At medyo naiinis si Paula dahil si Ryan pa talaga ang unang nakakaalam. Maya-maya'y lumabas na ang kotse na maghahatid kay Sheila. Bahagya namang napairap si Paula. May sasakyan at may driver, pero ang anak lang ni Juancho ang hinahatid sa eskwelahan. Kapag pinilit pa kasi na isabay pa siya sa paghahatid, magiging big deal yon para sa kanyang stepsister. Samantalang siya, tricycle lang ang service at sa public school pa pumapasok. Hindi na naman siya nagreklamo. Ayaw niya rin naman na pagkagastusan siya ng kanyang stepfather. Bukod doon, ayaw niya na rin patulan pa ang kaartehan ni Sheila. Ayaw niya ng kahit anong drama o gulo, lalo na at wala naman sila sa teritoryo nila. Masaya na siyang may natatamasang yaman, bagay na hindi niya nararanasan noong silang dalawa pa lang ng kanyang ina. "Nandyan ang service mo," sabi ni Ryan sa kanya. Bahagya namang napairap si Paula. "Akala ko ba stalker ka? Bakit hindi mo alam na hindi naman kami magkasabay ni Ate Sheila sa sasakyan? Yan ang service ko. Tabi nga, mas lalo mong pinapainit ang ulo at sinisira ang araw ko." Sumakay na si Paula sa tricycle. Sakto namang pagsakay niya ang paglabas ng nanay ni Ryan. Umiwas agad siya ng tingin at nakahinga ng maluwag nang lagpasan niya na ang mga ito. Natatakot siya na baka may masabi pa ang bago nilang kasambahay sa ginagawa ng kanyang ina. Alam niya naman kasing mali yun, pero alam din ni Paula sa kanyang sarili na mali rin na wala siyang ginawa para pigilan iyon. Nang makapasok sa school, nagsimula na lang ang araw niya roon. Matiwasay naman at walang problema. Kahit nababarkada si Paula, nag-aaral pa rin naman siya. Kahit pasang-awa ang grades, pwede na basta makausad. Hindi niya naman kailangang maging matalino. Ang mahalaga, makatapos lang siya hanggang kolehiyo. Kapag nakatapos, doon nakakawala si Paula sa kanyang ina. Magkakanya-kanya na sila at gagawin niya kung ano ang gusto niya. Total ay parang sabit lang naman talaga siya palagi sa buhay ng kanyang ina. Kaya siguro mahilig siyang tulungan ang mga hayop na parang inabandona na. Noong bata pa lang kasi siya at noong nagtatrabaho pa lang sa club ang nanay niya, pinapabayaan siya nito palagi na maiwan sa bahay ng mag-isa. 3 years old pa lang siya, kung saan-saan na siya natutulog ng mga kapitbahay nila kapag doon naabutan ng antok. Lumilipas pa ang 3 araw, hindi mo lang siya maalalang sunduin ng kanyang ina. Nang tumungtong siya sa edad na 12, naging escort naman ang nanay ni Paula. Medyo umayos naman ang buhay nila noon. Nakapag-aral, pero parang wala pa rin siyang ina. Lagi kasing wala sa bahay. Kaya ngayong naka-jackpot ng mayamang pumatol, ngayon niya palang din talaga nakasama ng matagal ang sariling ina. Gayunpaman, ayaw niya ring makasama dahil hindi rin naman sila nagkakasundo sa maraming bagay. "Wala raw si Ma'am Abad," anunsyo ng president nila sa classroom. "Pero may darating daw na student teacher dito. May papagawa na lang yata." Sandaling nakinig si Paula pero ibinalik niya ulit ang tingin sa kanyang cellphone. Kausap niya si Aaron. Nangungulit na naman ng update ang kaibigan niya tungkol sa sinisintang purorot nito na si Elijah. "Good afternoon." Boses pa lang, kilala na agad ni Paula ang pumasok sa loob ng kanilang classroom. Sa dalas na nakakausap niya na ito sa mga nagdaang araw, talagang nagiging pamilyar na ang boses ng pangit na si Ryan. "Ako ang student teacher na pinadala ni Mrs. Abad para sa inyo. Ako si Ryan Alcantara," sabi pa nito habang sinusuyod ang buong klase. Pero nang mapunta kay Paula ang tingin, talagang nagtagal iyon. Napansin agad iyon ng mga kaklase ni Paula, kaya nagtilian ang mga ito. Napapikit na lang siya sa inis. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na gusto siya ni Ryan? Kahit yata faculty members ng school, alam ang nararamdaman ni Ryan para sa kanya. "Nakaka-offend kayo ah. Nakaka-insulto na tinutokso niyo ako sa pangit." Naiinis na sabi ni Paula. Humirit naman ang isa niyang kaklase. "Grabe ka naman. Matangkad naman si Ryan sa kamatalino. Masika pa sa buhay. Secure ng future mo dyan." Mas lalo siyang nainis. "Kung makapagsalita kayo, parang aasawahin ko pa." Tumikim si Ryan na may pinipigilang ngiti sa mga labi. Kaya pinilit na maging seryoso. "Class, tigilan nyo na. Mag-start na tayo. May iniwang gawain si Mrs. Abad. Kailangan yung sagutan at matapos today. Bilin niya na walang lalabas hanggat hindi nasasagutan ng tama o bagsak pa rin. Passing score is 7, kaya galingan nyo para makauwi kayo agad. Pagkabigay nyo sa akin ng papel,
I-check ko rin kaagad. Umungot naman ang mga kaklase ni Paula dahil sa sinabi ni Ryan. Gusto niya sanang umungot din, pero nang makitang nakatingin sa kanya ang binata, napairap na lang siya. Sa dami ng magiging student teacher na kukunin ni Mrs. Abad, si Ryan pa talaga na may gusto sa kanya. Siguradong napagdiskitahan na naman sila ng mga nagpi-feeling kupido sa kanilang paligid. Sinimula na nga nila ang pinapagawa ng kanilang teacher. Habang nagsasagot, nagpapamigay naman ng quizbook si Ryan. At hindi niya alam, pero sa kanya talaga ang pinakahuling ibinigay. May pabulong-bulong pa ang tinamaan ng magaling. Mababang score mo, pero bawi kan lang next time. Mahinang sabi ni Ryan, pero narinig pa rin ng mga kaklase nila, kaya tinukso na naman sila. Bahagya namang tumawa si Ryan at sinaway ang buong klase. Tigilan nyo na, magsagot kayo ng tahimik. Sagutan nyo na para makauwi kayo. Nagsalita naman ang isa niyang kaklase. Magic talaga tong si Mrs. Abad. Ang hirap ng pinasasagutan. Parang ayaw kaming pauwiin. Nanlaki naman ang mga mata ni Paula. Kung pinakamatalino na nga sa klase nila nagrereklamo na, paano pa siya na pinakamahinang mag-pick up ng lesson sa klase? Napakamot na lang siya sa kanyang ulo habang binabasa ang pinapagawa. Mukhang mahihirapan siya roon. Mga 3 beses siyang nagpapacheck kay Ryan, pero ang score niya, naglalaro lang sa 3, 4 o kaya ay 6. Unang subok niya nga, 0 agad at nakakawala talaga ng ganda. Gayunpaman, nginitian pa rin siya ni Ryan. Hanggang sa namalayan niya na lang, siya na lang ang natitira sa classroom. Ano, siguro naman makakatama na ako kahit isa dyan? Medyo naiinis ng tanong ni Paula sa binata. Huminga ng malalim si Ryan at kinuha ang red ballpen nito. Bakit kasi hindi ka nag-aaral ng mabuti? Napairap naman siya. Kanina, may pa-motivational ka sa akin. Tapos ngayon naman sasabihin mong hindi ako nag-aaral ng mabuti. Ano yan? Nagbago ng isip mo? Hindi mo na ako gusto kasi na-realize mo, ganda lang palang ang bag ko sa lipunan? Humalakak naman si Ryan habang minamarkahan ang mga mali niya sa papel. Mabuti nga sana kung nagbago ang isip ko. Pero kahit 0.01% lang ang laman ng utak mo kaysa sa laman ng utak ko, ganito pa rin ang nararamdaman ko. Umismid naman si Paula sa sinabi nito. Bakit pakiramdam ko? Minamali mo lang talaga mga sinasagutan ko para ako ang matira dito at makapag-usap tayo ng ganito. Natawa naman si Ryan. Hindi ko gagawin yon. Ayoko namang gabihin ka sa pag-uwi mo. Hindi ko naman pwedeng ipakita sa yung answer key. Eh di, nalaman mo ng mga tamang sagot. Ano ba? Anong score ko? Bulalas na lang ni Paula. Muling natawa si Ryan. 6 ang score mo. Isa na lang makakauwi ka na. Umupo ka rito sa tabi ko. Tuturuan kita. Kahit naiirita, umupo pa rin naman si Paula. Mga paraan mong pulpul talaga, no? Porke matalino ka, gagamitin mo para makadiskarte ka sa akin. Humalakhak muli si Ryan at inayos pang upuan na uupuan niya. Hindi ako dumidiskarte dahil hindi naman ako nanliligaw. The nerve! Bakit? Hindi pa ba panliligaw to? Tanong niya pa. Napangiti naman si Ryan. Tila tuwang-tuwa na nag-uusap sila ng ganoon. Bakit? Ganito na bang inaasahan mong panliligaw? Hindi naman kasi ako manliligaw. Mahirap lang ako. Hindi kita kayang ibili ng maraming bulaklak, mga mamahaling tsokolate. Kaya masaya na ako na nag-uusap tayo ng ganito. Mahirap lang ako eh. Mayaman ka. Marami kang luho sa katawan. Hindi ko maibibigay kung mahirap lang ako. Umawang naman ang bibig ni Paula. Napakalakas talaga ng loob ni Ryan na sabihin sa kanya ang mga yon. Hindi ito gwapo, pero ang galing magsalita. Parang konting-konti na lang, talagang madadala na si Paula. Umiwas siya ng tingin at bumaba ang tingin sa kanyang papel. Bilis na, turuan mo na ako. Gusto ko nang umuwi. Ayoko nang makitang pagmumukha mo. Hindi nito pinansin ang mga sinasabi niya at masayang tinuruan pa rin siya. Ilang minuto lang siyang tinuruan ni Ryan at nakuha niya naman agad. Nang makuha niya na ang tamang sagot, mabilis na siyang umalis ng classroom. Iniwan niya na lang doon ang binata. Sa mga lumipas na araw, may mga pagkakataon talaga na palagi na lang nagtatagpo ang mga landas nila ni Ryan. Kaya mas lalo silang inaasar. Kahit na puro panlalait ang lumalabas sa bibig niya, talagang siya pa rin ang gusto ni Ryan. Wala yatang chance para ma-turn off ito sa kanya kahit anong gawin niya. Hanggang isang araw, nagulat na lang si Paula nang makita si Ryan sa laundry area ng bahay nila.
Magpapalabasa na siya ng mga damit at underwear sa kanilang kasambahay. Hindi niya naman alam na nandoon si Ryan na tumutulong sa nanay nito. Nakaupo ito roon at parang bihasang-bihasa na nagkukusot ng mga damit. Sa tangkad nito, parang ang awkward tuloy makita na nakaupo ito sa harap ng palanggana. "Anong ginagawa mo rito?" Gulat niyang tanong. "Nasaan ang nanay mo?" Ngumiti naman agad si Ryan. "Magandang umaga, Paula. Tinutulungan ko lang si nanay. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay. May ipapalaba ka ba?" "Akin na." Iaabot niya na sana yon, pero mabilis niyang binawi nang maalala niyang may mga underwear siya roon. Ako na pala maglalaba." Bakas naman ang gulat sa mukha nito. "Naglalaba ka? Kaya lang baka gumaspang ang malalambot mong mga kamay. Ako nang bahala maglaba para sa'yo. Masaya akong laban ng mga damit mo." Nanlaki ang mga mata ni Paula. "Masaya? Siyempre masaya ka kasi malalabahan mong marurumi kong panty. Huwag na no, ako na. Baka lang hapin mo pa." Umawang ang bibig ni Ryan pero maya-maya'y malakas itong tumawa. "Hindi nasabi ako manyak. Hindi ko lalanghapin yan. Ano ba naman ang mga iniisip mo?" Napairap naman siya. "Ay, ewan ko. Ryan basta ako nalang maglalaban ng mga damit ko." Maya-maya dumating naman ang nanay ni Ryan na si Matilda. "Ma'am Paula, bakit kayo nandito? May ipapagawa po ba kayo?" Umiling naman siya kaagad at masamang tiningnan si Ryan na tumatawa pa. "Wala na po akong ipapagawa. Next time na lang po. Huwag niyo na lang pong patulungin si Ryan dito. Trabaho mo naman po ito, hindi ni Ryan. At hindi rin po magandang kung sino-sino ang pumapasok sa amin." Seryoso namang tumango ang nanay ni Ryan. "Sige, hindi ko na papupuntahin dito ang anak ko." Pumasok na muli si Paula sa kanila. Pero nang maalala niya ang pagod na mukha ni Matilda, pumunta siya sa kusina. Pinaghanda niya ng merienda ang mga ito. Siguro, pangbawi niya na rin para sa mga ginagawang pangmamalupit ng mama niya kay Matilda. Nang matapos niyang gawin ang sandwich at juice, dala ang tray ay pumunta siya sa laundry area. Pero bago pa siya makalabas sa laundry area, narinig niya ang boses ni Matilda habang kausap nito si Ryan. "Gusto mo ang anak ng amo ko?" Yon ang tanong ni Matilda. Hindi agad nakasagot si Ryan, pero sinagot pa rin naman ang tanong ng nanay nito. "Hindi pa naman po ako nanliligaw." "Hindi pa. Kung ganon, may balak ka, Ryan?" Nahimigan niya ang pagkadismaya sa boses ni Matilda. "Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang pagkagusto mo kay Paula? Hindi ba't nilalait at pinagtatawanan ka ng mga kaibigan niya? Ano at nagustuhan mo pa rin?" Pero nasa boses pa rin ni Ryan ang pagtatanggol. "Mabait naman po siya, Nay. Hindi lang po naiintindihan ng iba." "At sinong nakakaintindi? Ikaw?" Parang hindi pa makapaniwala si Matilda. "Pinapaalalahanan lang kita. Wala kang mapapala dyan kay Paula. Anak yan ng amo ko. Kasama ko sila parati dito. Alam kong masamang ugaling ng batang yan. Manang-mana sa nanay. Hindi nga makasundo ni Sheila. Mabarkada pa. Oo, maganda kung sa maganda. Pero isusuka ka lang yan, anak. Huwag ka na kay Paula. Maghanap ka na lang ng ibang gusto. Isa pa, hindi kami magkakasundo ng nanay niyan. Palagi akong pinagmamalupitan at sinasaktan. Nagsiselos kahit hindi ko naman nilalandi si Sir Juancho." Umalis na lang si Paula roon. Wala naman siyang dapat na pakialam pero bahagyang nasaktan ang kanyang puso sa mga sinabi ni Matilda. Totoo nga naman kasi na masama ang ugali niya. Tama naman ang mga sinasabi ni Matilda tungkol sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit sumasama ang kanyang loob. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit kailangang maganda ang pananaw sa kanya ng nanay ni Ryan. Siguro dahil sa mga nakalipas na araw, hindi na maikakailan ni Paula na nakuha na talaga ni Ryan ang kanyang loob. Nagkaroon na siya rito ng pakialam. Na-appreciate niya na ang mga ginagawa sa kanya ni Ryan. Kung paano siya nito tingnan at ituring na parang siya ang pinaka-perpektong tao sa kabila ng mga pangit niyang ugali. Manang, tawag niya sa iba pa nilang kasambahay at ibinigay ang tray dito. "Pakibigay na lang po ito kina Aling Matilda at Ryan. Pakisabi po na merienda nila. Sabihin niyo pong gawa niyo. Huwag niyo na lang pong sabihin na ako nag-prepare." Naguguluhan man, tumango pa rin ang kasambahay. Oo, sige." Nang maibigay niya, umalis na siya roon at bumalik na sa kanyang kwarto. Mabigat ang kalooban ni Paula. Hindi niya talaga alam kung bakit, pero hindi niya na muna masyadong iisipin.
Siguro nasanay lang siya kay Ryan na palagi siyang iniintindi. Kaya parang umasa rin siya na magiging ganoon ang tingin ng nanay ni Ryan sa kanya. Kaya naman simula ng araw na yon, sinikap niya na hindi magtagpo ang mga landas nila ni Ryan. Wala naman din dahilan para magkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa. Pero yon ang akala niya. Dahil kahit pangit ito, kahit nilalait niya ng paulit-ulit, mukhang iba na rin talaga ang nararamdaman niya. Oh, nandiyan na naman yung pangit. Mukhang lalapit na naman sa'yo, Paula. Sabi ng isa niyang kaibigan. Naiinis namang tumingin si Paula sa kanyang kasama. Tama na nga. Huwag niyo na siyang asarin. Hayaan niyo na lang. Nanlaki naman ang mga mata nito. Wow! First time mong ipinagtanggol ang pangit na yan ah. Huwag mong sabihin na gusto mo na siya. Bakit? May sinabi ba ako? Ang akin lang tigilan niyo ng pang-aasar. Katwiran na lang ni Paula. Tumawa si Belle. Halatang inaasar siya. Baka naman gusto na nga ni Paula kaya pinagtatanggol. Tingnan niyo nga oh, hindi mapakali habang papalapit si Ryan. Iyo, kadiri. Nagkakagusto sa pangit. Hindi nga sabi. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Tumayo na siya at umalis sa tabi ng mga kaibigan niya. Bukod sa naiinis si Paula sa mga kaibigan, parang paraan na rin yon para hindi na lumapit pa si Ryan sa grupo. Nang makalayo na si Paula, hindi niya naman inasahan na sinundan pala siya ng binata. Kaya nang lumingon siya, talagang nagulat siya nang makita si Ryan. Ano bang kailangan mo? Bakit bang lakas ng loob mong lumapit sa akin? Alam mo na nga pinagtatawanan ka nila pero lumalapit ka pa rin. Kunot noo na sabi ni Paula. Napalunok si Ryan at bahagyang napayuko. Wala naman akong pakialam. Ikaw naman ang gusto kong kausapin at hindi naman sila. Bakit ba gusto mo akong makausap? Pinamiwangan niya ito. Wala naman tayong dapat pag-usapan na. Muling napalunok si Ryan at halatang kinakabahan. Iniisip ko lang naman na umiiwas ka. Gusto kong itanong kung bakit. Napasinghap naman si Paula. Mukha bang iniiwasan kita? Hindi kita iniiwasan at anong rason ko para gawin yon? Sino ka ba sa buhay ko? Isa pa, huwag kang sabing lalapit sa akin, lalo na kapag nandyan ang mga kaibigan ko. Alam mo namang inaasar ka na nga nila, di ba? Kapag lumalapit ka sa akin, mas lalo ka lang nilang pinagtitripan. Kaya para hindi ka natuksohin, huwag ka nang lumapit. Napakagatlabi si Ryan at matamang tumingin sa kanya. Kaya ba umiiwas ka? Kasi ayaw mong asarin ako ng mga kaibigan mo. Nag-aalala ka sa akin? Napairap naman si Paula. Ayaw niyang sagutin pa ang tanong ni Ryan dahil alam niya ang totoo. Aalis na sana siya pero natigilan siya sa sumunod nitong sinabi. Gusto kita, Paula. Gustong gusto kita. Sabi ni Ryan sa kanya. Nanatili siyang nakatalikod dito. Hindi makagalaw si Paula. Yun kasi ang unang beses na sinabi talaga sa kanya ni Ryan ng direkta ang pagtingin nito sa kanya. At hindi niya maintindihan kung bakit tumalakas ang tibok ng kanyang puso dahil lang sa mga salitang natanggap mula sa binata. Pasensya na kung umasa ako na baka kahit paano naging malapit tayo nung mga nakaraang buwan. Pero gusto ko talagang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Ayokong hindi malinaw sa'yo lalo na't sa bawat araw. Mas lalo lang tumitindi. Pag-amin sa kanya ni Ryan, nanlalamig ang mga kamay ni Paula sa labis na kaba. Hindi pwedeng ganoon ang maging reaksyon niya sa pagtatapat ni Ryan. Hindi niya naman ito gusto. Pero sino bang niloloko niya? Gusto mo ako, pero ayaw naman sa akin ng nanay mo. Mahina niyang sabi. Narinig niya ang pagsinghap ni Ryan at mabilis na pumunta sa kanyang harapan. Hindi ka naman niya kilala. Pero ako, kilala kita. Sa puso ko, kilala kita, Paula. Mabait ka. Hindi ka katulad ng iba. Nadadala ka lang naman sa mga kaibigan mo, di ba? Pero ang totoo, nag-aalala ka sa akin. Nag-aalala ka na may sinasabi ang mga tao tungkol sa akin. Pinapalayo mo ako kasi may concern ka. Umiwas ng tingin si Paula at nakahalukip-kip. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya'y huling-huli na ni Ryan kung saan ang kiliti niya. Kung saan siya pipindutin para mas lalong mahulog dito. Subalit, sino ba namang gugustuhin makatuluyan ang isang pangit na si Ryan? Pilit niyang dinidinay pero hindi niya talaga kaya. Ikaw ba naman ang asar-asarin sa araw-araw? Hindi ka pa magkakagusto? Magkasalubong ang mga kilay niya. Naguguluhan man pero tinatanggap na sa sarili na nagkakagusto na siya kay Ryan. Nanlaki naman ang mga mata ng binata. May gusto ka na rin sa akin?
Oh, akala ko ba matalino ka? Gusto mo pang ulitin? Sige, babawiin ko. Hindi na naituloy ni Paula ang kanyang sinasabi nang mabilis siyang yakapin ni Ryan. Ang saya-saya ko. Pero pangit ka pa rin? Mahina niyang sabi at marahang gumanti ng yakap. Tumawa naman si Ryan at mas talo pang yumakap sa kanya. Okay lang. Ang mahalaga, gusto mo rin ako. Pero wag mo munang sasabihin kahit kanino ah. Ayoko may ibang makakaalam. Paraan na rin para hindi ka na masyadong tuksuhin. Nag-aalalang sabi ni Paula. Tumango naman agad si Ryan at hindi matanggal ang ngiti sa mga labi nito. Oo, ikaw ang bahala. Gagawin ko lang kung anong gusto mo. Napangiti na rin si Paula. Medyo gumaan ang kalooban niya. Mas naging okay sa pakiramdam na hindi niya na naitatago pa ang nararamdaman niya para kay Ryan. Simula ng araw na yon, nagsimula ang relasyon nilang dalawa ng binata. Aaminin niya nung una na talagang hindi siya nahahalina sa itsura ni Ryan. Pero nang makilala niya ito, alam niyang mas maganda talaga ang kalooban nito. Isa pa, ganoon yata talaga kapag gusto niya ang isang tao. Parang nagiging pinakamagandang lalaki lang si Ryan sa kanyang paningin. Natawa na lang si Paula. Ako na nga lang ang gagastos kapag magpapakain ng mga pusa at aso. Hindi mo na kailangan maglabas ng pera, Ryan. Sabi ni Paula habang hinahanda nila ang mga ipapakain nila sa mga stray dogs at stray cats. Napangiti naman si Ryan. Okay lang, saka mura lang naman to. Sinasamahan ko na rin ang kanin at karne para makatikim naman sila. Ganito ang gusto mong date, kaya okay lang na mapagastos ako rito. Natatawa naman siyang napairap. Alam kong kulang na kulang kayo sa pera, kaya sana hayaan mo na ako sa ganito. Saka hindi ba, sabi mo, ayaw mo kong ligawan dati kasi nga mahirap ka lang? Tayo na naman, kaya okay lang kahit hindi mo na ako masyadong gastosan. Hindi naman ako maarte talaga. Huwag mo rin akong ituring na mayaman. Stepfather ko lang naman ang mayaman. Hindi naman kami ni Mama. Sanay din naman ako sa hirap, kaya kahit turo-turo, masaya na rin ako. Pero kapag lumalabas kayo ng mga kaibigan mo, palagi kayong sa mga mamahalin pumupunta. Sabi ni Ryan at napakagatlabi pa. Pero sanay ka man o hindi, pakiramdam ko, bawat date natin, dapat pinaghahandaan talaga. Napangiti naman si Paula. Bakit ito bang pagpapakain natin sa mga hayop? Hindi pa ba natin to pinaghandaan? Ang daming nating mga anak, Ryan. May kislap ng saya sa mga mata ni Ryan, pero dumaan din ang kapilyohan. Anak pala natin silang lahat. Mga magulang na pala tayo. Ayaw mo ba ng totoong anak? Gumawa tayo. Yung anak na galing talaga sa atin. Nanlaki ang mga mata ni Paula at natatawang hinampas ang braso ni Ryan. Baliw ka. Ganyan ka pala ha. May side ka pala na ganyan. Lagot ka talaga sa nanay mo. Hindi ko alam na may ganyan kang ugali. Humalakak naman si Ryan at tumayo nang matapos na nila ang mga pagkain para sa mga aso at pusa. Ewan ko, kapag kasama kita, nagugulat din ako minsan sa sarili ko. May mga nadidiskubre din ako sa sarili ko na hindi ko alam na kaya ko pala. Pinaningkitan ni Paula ng mga mata ang kanyang boyfriend. Asus, ang sabihin mo, baka bad influence ako sa'yo. Pinaganda mo lang eh. Malakas namang tumawa si Ryan. Ano ka ba? Hindi ka bad influence sa akin. Simula nun hanggang ngayon, naging girlfriend man kita ngayon. Ako pa rin si Ryan na gustong gusto ka. Nagsimula ng mamigay ng pagkain si Paula sa mga aso. Ang galing mong mambola. Hindi kita gusto dati pero dahil ang galing-galing mong magsalita, ako naman si Utu-Uto, kuhang-kuha mo. Muling tumawa si Ryan at bigla na lang siyang ninakawan ng halik bago tumakbo papalayo. I love you! Nanlaki naman ang mga mata ni Paula. Hoy! Ano yon? Nagbibigla ka? Tumawa lang si Ryan at namigay na rin ng pagkain para sa mga pusa. Natawa na lang din siya at napailing. Alam na alam talaga ng binata kung papaano siya pasayahin, pakabahin at iparamdam na mahalaga siya at kamahal-mahal. Gayunpaman, ang sayang nararamdaman nilang dalawa, mapuputo lang dahil sa mga taong nakapaligid sa kanila. Isang araw, kasama ni Paula ang mga kaibigan niya, pero hindi niya alam kung bakit may iba siyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng mga ito. Ano bang problema niyo sa akin? Bakit kayo tumatawa? Hindi na napigilang magtanong ni Paula dahil masyado na siyang naaapektuhan sa pagtawa ng mga ito. Paula! Tinawagan siya ng humahangos na si Aaron. Hinila siya nito palayo at may pinakita sa kanyang video sa group chat. Alam na lang lahat na may relasyon kayo ni Ryan. Grabe ka naman, girl. Hindi ko alam na pumapatol ka na pala kay Ryan.
Pero ang mas malala pa, may nakakita sa inyo na naghahalikan at pinagkalat. Pero ang pinag-aalala ko, baka makarating sa disciplinary office dahil pareho pa kayong nakasuot ng uniform ng school. Siguradong malalagot kayong dalawa ni Ryan. Bukod pa sa laughing stuff kayo ng mga estudyante rito. Wala na siyang ibang masabi. Natulala na lang siya sa video. Maalab na magkalapat ang mga labi nila ni Ryan doon. Muntik pa nga may mangyari pero hindi natuloy. Si Ryan ang mas nagpigil sa kanilang dalawa. May nangyari na naman sa kanila ng kanyang nobyo pero hindi niya pa rin inasahan na makukuhanan sila ng ganoon. Kaya naman nang pinatawag sila sa disciplinary office, hiyang-hiya talaga siya. Alam niyang ganoon din ang nararamdaman ni Ryan pero mas mukha itong nag-aalala para sa kanya. Hindi yun maitago sa mukha nito kahit na may mga teacher pa sa harap. Sinubukan itong hawakan ng kanyang kamay pero iniwas niya yon. Bukas, isama niyong mga magulang niyo rito. Kailangan makarating sa kanila itong kalokohan ninyo. Sabi pa ng teacher sa kanila. Ikaw, Paula, inaasahan ko na itong magagawa mo dahil may bad record ka na talaga sa paaralan to. Pero ikaw, Ryan, hindi kita inasahan sa ganitong klaseng eskandalo. Running for valedictorian ka pa naman pero dahil sa ginawa mo, imposible nang mangyari yon. Puno naman ng paninindigan na nagsalita si Ryan. Naiintindihan ko po. I'm sorry. Huwag niyo na lang po sanang bigyan ng mabigat na parusa si Paula. Ako po may kasalanan. Ako po ang naging pabaya kaya ako na lang po ang aako ng lahat ng pagkakamaling to. Namumuo ang mga luha ni Paula. Walang inaasahan sa kanya dahil wala namang naniniwala na may direksyon ang kanyang buhay. Parang lahat ng tao na nasa office na yon, masama ang tingin sa kanya. Iniisip siguro ng mga ito na masama talaga siyang impluwensya para kay Ryan. Kahit naman kasi pangit si Ryan, hindi naman talaga maitatangging napakatalino nito. Ito ang klase ng tao na kahit parang wala sa pag-abot ng mga pangarap, parang pangarap na ang mismong lalapit dito. At dahil dumating lang siya sa buhay nito, nasira ang lahat ng magagandang bagay na mayroon kay Ryan. Paula, kinakabahang sabi ng kanyang boyfriend habang pauwi na sila. Hindi siya sumagot, hindi niya rin kasi alam kung papaano sasabihin sa kanyang ina ang nangyari. Napag-isip-isip niya rin na makipaghiwalay na muna siguro kay Ryan. Nakakasama siya sa binata at yon ang tingin ng mga tao. Kaya mas mabuti pa nga siguro na tigilan niya na ang kahibangang iyon. Tama ang nanay nitong si Matilda na hindi siya nakakabuti para kay Ryan. Maghiwalay na muna tayo, marahan niyang sabi pagkatapos tumigil sa paglalakad. Hindi agad nakapagsalita si Ryan. Dumaan ang sakit sa mga mata nito at sinubukan siyang hawakan. Problema lang to sa relasyon natin. Malalagpasan natin to, Paula. Magtiwala ka lang sa akin. Akong bahala. Ikaw ang bahala? Mapaparusahan na tayo. Kaya mo ba yon? Bukod sa napahiya na tayong dalawa, pinagtatawanan din tayo. Hindi mo ba naiintindihan yon? Namumuo ang mga luha ni Paula pero pilit niyang pinigilan iyon. Maghiwalay na lang kasi tayo. Nanginginig ang mga kamay ni Ryan na hinawakan ang kanyang mga braso. Paula, huwag kang sumigaw. Alam kong frustrated ka. Galit ka, pero pag-usapan natin to ng maayos. Hindi naman solusyon ang maghiwalay. Umiwas ng tingin si Paula. Baka kapag umiyak sa harap niya si Ryan, hindi niya pa matiis. Baka bumigay na naman siya. Makikipaghiwalay muna siya dahil hindi nga siya nakakabuti rito. Mas lalo niya lang itong hinihila sa katatawanan. Kaso, paano niya gagawin yon kung hinila na siya ni Ryan para sa isang mahigpit na yakap? Huwag tayong maghiwalay. Garal-galang boses na sabi ni Ryan. Aayusin natin to ng magkasama. Huwag mo naman akong iwan. Alam mo namang mahal na mahal kita, Paula. Nasasaktan ako na nakikipaghiwalay ka sa akin ng ganito. Mas lalo namang naiyak si Paula sa mga sinabi ni Ryan. Umiyak lang siya ng umiyak habang nakasubsob sa dibdib nito. Hindi niya alam kung bakit sa lahat ng tao, sa binata pa siya magmamahal ng ganoon. Akala niya ay siyang tipo ng tao na tumitingin sa panglabas na anyo. Pero nang makilala niya si Ryan, nasira lahat ng mga pananaw niya at wala siyang ibang makita kundi ang mabuting puso ng binata. Pati na rin ang paninindigan nito sa pagmamahal para sa kanya. Pinunasan nito ang kanyang mga luha at inayos ang buhok niya. Nasaan ang service mo? Tawagan mo. Ako nang maghahatid sa'yo pa uwi. Suminghot pa si Paula at marahang tumango. Sige, tatawagan ko. Napangiti naman si Ryan at pinagmasdan siya ng mabuti. Tahan na, tumutulo ng sipon mo.
Masama niya itong tiningnan at mahinang hinampas sa dibdib. Natawa naman si Ryan at hinalikan siya sa noo. Kaya natin to. I'm sorry. Pangako, hindi na kita dadalhin ulit sa ganong sitwasyon. Pasensya na kung nakita ng ibang tao ang pagiging mapuso ko sa'yo. Huminga ng malalim si Paula. Kasalanan ko rin naman eh. Ako ang nag-initiate ng araw na yon. Pero ako pa rin ang lalaki. Ako pa rin dapat ang nagpipigil. Alam kong hindi tama na nasa ganun tayong lugar, pero hinayaan ko pa rin. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita. Pagtawanan na ako ng lahat. Pagsalitaan, laitin. Huwag ka lang nilang gagalawin. Pagtawanan na ako ng lahat. Pagsalitaan, laitin. Huwag ka lang nilang gagalawin. I love you, Paula. Puno ng emosyon na sabi ni Ryan. Sumagot naman agad siya at yumakap dito. I love you too. Katulad ng gustong mangyari ni Ryan, ito na nga ang naghatid sa kanya. Kahit na maraming problema, napanadag pa rin siya dahil sa presensya nito. Palaging hinahawakan ng binata ang kanyang kamay at hinahaplos iyon. Para bang binibigyan siya ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. Pero kailan ba matatapos ang mga problema nila? Ano? Talagang ipagpapalit mo ako sa Matilda na yan? Sigaw ng kanyang ina. Nagkatinginan sila ni Ryan at mabilis na pumasok ng bahay. Pareho silang nagulat nang makitang nasa sahig si Matilda at natatakpan lang ng kumot ang katawan. Umiiyak ito habang humihingi ng sorry. Hubad din si Juancho na pinipigilan ang galit na nanay niya. Aurora, ano ba? Pwede ba tumigil ka na? Bulalas ni Juancho at bahagyang tinulak ang kanyang ina. Ma! Sigaw ni Paula at nilapitan agad ang nanay niya. Lumapit naman si Ryan sa ina nitong si Matilda at sinubukang takpan. Nay, ano hubang nangyayari? Bakit po ganito? Anong ginawa mo? Makati ka! Sigaw pa ng ina ni Paula sa nanay ni Ryan. Sinasabi ko na nga ba? Aahasin mo tong si Juancho. Una pa lang, iba na kutob ko sa yung babae ka. Umiyak naman si Matilda at umiiling. Hindi ko nga inahas. Hindi ko gustong nangyari. Hindi ko alam. Pinagsamantalahan ako. Ako ang biktima dito. Biktima? Biktima ka talaga? Gagawan mo pa ng kwento yung kalandian mo? Sigaw ng nanay ni Paula. Napatili na lang silang lahat nang biglang sapakin ni Ryan ang stepfather ni Paula. Sobrang gulo na sa bahay na yon. Galit na galit ang boyfriend niya, pati ang kanyang ina at may nagsusuntukan pa sa harapan nila. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa nanay ko? Bulalas ni Ryan na pinipigilan na ng driver at ng mga kasambahay. Dinuro ni Juancho ang binata. Wala akong ginagawa sa nanay mo. Ginusto niya rin yun. Sinungaling ka! Malakas na sumigaw ang nanay ni Ryan. Pinagsamantalahan mo ako. Ginawan mo ako ng masama. Tinanggihan kita at nagalit ka. Akala ko ayos na pero ginawa mo to. Hinding-hindi kita mapapatawad. Idedemanda kita. Tumawa si Juancho at nagsindi ng sigarilyo. Palayasin niyo na yung mga yan. Wala nang nagawa ang mag-ina kundi ang umalis. Inaaway pa rin ang kanyang ina ang stepfather niya. Samantala, gulat na gulat pa rin si Paula. Hindi niya alam kung anong dapat na maging reaksyon sa nangyari. Pakiramdam niya, sa pagkakataong yon, doon na talagang mapuputol ang mayroon sa kanila ni Ryan. Ma, magstay pa rin tayo dito? Masamang tao si Tito Juancho. Natatarantang sabi ni Paula. Naiinis namang lumingon ang nanay niya sa kanya. At naniniwala ka naman sa babaeng yon. Nilandi ni Matilda si Juancho. Gawa-gawa lang ang kwento. At aalis tayo rito? Sa tingin mo, kapag umalis tayo rito, saan tayo pupulutin? Namumuo ang mga luha ni Paula. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit kayang-kayang pagganahin ng pera ang mga tao. Dahil sa gulong nangyari, hindi na siya makapasok sa school. Hindi niya rin kasi masabi ang relasyon nila ni Ryan at ang iskandalong kumalat tungkol sa kanilang dalawa. Basta na malaya niya na lang, gusto ng kasuhan ni na Matilda at Ryan ang kanyang stepfather. Pero wala namang magawa ang mga ito dahil sa yaman at impluwensya ni Juancho. At hindi pa nakatulong na nakaabot na sa stepfather niya ang iskandalo nila ni Ryan. Walang ginawa sa aking masama si Ryan. Boyfriend ko siya. Bakit niyo babalik na rin at siyang kakasuhan sa halip na si Tito Juancho? Mama, ano ba? Wala ka bang gagawing paraan? Naiiyak na sigaw ni Paula. Masamang tumingin ang kanyang ina. Anong gagawin ko? Sabihin mo nga sa akin, Paula. Wala akong magagawa kapag si Juancho ang nagdesisyon. Hayaan mo na lang.
Hindi ka madadamay doon. Si Juancho nang bahala sa mga yon. Bumagsak ang mga luha ni Paula. Anong siya nang bahala? Ma, boyfriend ko po si Ryan. Wala naman siyang ginagawang masama. Silang dapat na mabigyan ng hustisya dahil si Aling Matilda ang nagawa ng masama. Pahayag ka nun, ma? Niloko ka naman ni Tito Juancho ah. Bakit ka pa mananatili dito? Inosente si Ryan at walang ginawa si Aling Matilda. Huwag po kayong magbulag-bulagan, ma. Pigilan niyo po si Tito Juancho. Malakas siyang sinampal ni Aurora. Tumigil ka na! Alam mo, ano ba nagustuhan mo sa Ryan na yon? Napakapangit naman nun. Kaya bakit mo pinatulan? Nagayuma ka ba ng lalaking yon? Sira ulo ka rin eh. Minor de edad ka pa, kaya magagamit yung video mo para madimanda yung si Ryan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Paula. Pakiramdam niya, kahit anong sabihin niya, hinding-hindi siya papakinggan sa bahay na yon. Gusto niyang tulungan si Ryan, pero ano bang magagawa niya? Ni hindi pa siya palabasin ng kanyang ina. Hanggang isang araw, humupa na lahat ng issue. Biglang nawala ang mag-inang Matilda at Ryan sa lugar nila. Sinusubukan niyang tawagan ng boyfriend niya pero hindi niya ito makontak pa. Wala na silang balita kung ano na ang nangyari sa mga ito. Ang alam niya lang, hindi natuloy ang kaso sa pagitan ng mga ito. Basta bigla na lang namatay ang issue at wala nang kahit na sinong nagtangka pang ibalik. Kung may hindi man makaget over, si Paula lang iyon at mas lalong hindi pa siya makakausad sa susunod na matutuklasan. Anong gagawin ko? Umiiyak niyang tanong habang hawak ang biniling pregnancy test. Bakit ngayon pa ako nabuntis kung kailan magulo ang lahat? Saan ko hahanapin si Ryan? Anong gagawin ko rito? Nang malaman niyo ng kanyang ina, galit na galit ito at pinalayas pa siya. Alam niyang hindi niya kakayanin pero naglakas loob pa rin siyang umalis. Hindi na rin naman kasi kaya ni Paula na manatili pa ron. Galit na galit siya kay Juancho para sa ginawa nito kay Matilda at sa boyfriend niyang si Ryan. Kaya kahit mahirap, sinikap niyang mag-isa. Kahit nagbubuntis, pinili niyang harapin lahat nang hindi humihingi ng tulong sa kanyang ina. Naranasan niya pang matulog sa kalsada pero humingi na talaga siya ng tulong kay Aaron. Sa lahat ng kaibigan niya, ito lang ang nanatili sa kanya. Kaya nang magbuntis at manganak, walang ibang umalalay sa kanya kundi si Aaron. Tumulong din sa kanyang boyfriend nitong si Elijah. Kaya kahit papaano, may nasilungan silang mag-ina at nakapagtrabaho siya ng maayos. Aaron, kukunin ko na yung anak ko. Bungad ni Paula nang mabuksan ang pinto sa kondo ni na Aaron at Elijah. Pinapasok naman siya kaagad ni Aaron. Pasok ka. Kumakain pang inaanak kong feeling gandara. Natawa naman si Paula. Magandang anak ko, baliw. Napairap naman si Aaron. Maganda naman pero kamukhang kamukha ng long lost boyfriend mo. Kaloka. Ilong lang ang namanat sa'yo. Mabuti't matangos ang ilong. Daming papatulang papa. Bakit si Ryan pa? Napailing na lang si Paula. Huwag mo nang laitin ng boyfriend ko. Hindi ko na nga mahanap eh. Hindi ko alam kung may papakilala pa ba akong tatay sa anak ko. Huwag ka nang umasa kay Ryan na babalik pa. Ang dami na nangyari nun. 7 taon nang lumipas. Alam mo, kung mahal ka nun, sana binalikan ka na agad. Kaso hindi naman. Hindi na rin nagpakita. Mag-move on ka na lang. Humanap ka ng ibang boylet na tatanggap ng single mother. Mungkahi pa ni Aaron sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Paula. Hindi niya naman tinatanggi na umaasa pa rin siyang makita si Ryan. Kahit sa nanay nito, wala na talaga siyang balita. Hindi niya alam kung saan magsisimulang maghanap. At hindi niya rin sigurado na kapag nakita niya muli si Ryan, mahal pa rin siya nito at hindi ito galit sa kanya dahil sa mga nangyari. Mama! Nakangiting tawag ni Rihanna sa kanya. Akala ko po hindi mo ko susunduin dito. Ang tagal mo po, Mama. Mahina naman siyang tumawa at niyakap ang kanyang anak. Pwede ba namang hindi kita balikan? Siyempre, love na love kita kaya babalikan kita. Kumusta? Paano ka binantayan ng mga ninong mo? Tumawa naman si Rihanna. Nagplay po kami, Mama. Nanood ng TV, saka po binilhan po nila ako kanina ng strawberry milkshake. Ang sarap-sarap nga po. Napangiti naman si Paula. Ikaw ha, spoiled na spoiled ka na talaga sa mga ninong mo. Lumapit si Elijah sa kanila. Dito na kayo matulog. Bukas na kayo umuwi. Ginabi ka na naman. Nag-overtime ka na naman. Tumangon naman si Paula. Oo, kailangan mag-ipon. Pasukan na naman ni Rihanna. Baka kulangin na naman ako sa budget. May mga bills pa akong babayaran.
Napabuntong hininga si Aaron. Pwede naman kasi kayo mag-ina rito para makatipid kayo. At kapag kailangan mo ng pera, kulang ka sa budget para sa inaanak namin, pwede mo naman kaming lapitan at hiraman. Umiling naman si Paula at tipid ng umiti. Salamat, pero ayoko nang gawin yan. Sobrang laki na ng utang na loob ko sa inyong dalawa. Kung hindi niyo ako tinulungan, baka mabaliw-baliw na ako sa pag-aalaga sa anak ko. Ngayon, gusto ko na ako ang tatayo para sa anak ko, para buhay ng sarili ko, pati na rin si Rihanna. Napangiti naman si Aaron. Kaya mo yan, girl. Pero iba pa rin kapag may boylet ka, no? Gusto mo bang ihanap kita? Subukan mo lang. Huwag ka na kasing umasa na babalik pa yon. Napairap si Paula. Tigilan mo ako. Hindi ako interesado, no? Focus ko lang ang anak ko. Kung hindi bumalik, edi wag. Kami na lang ng anak ko. Sinong nawalan? Hindi naman ako. Hindi niya naman alam na may anak kami. Tumawa naman ang mga kaibigan niya. Tama naman kasi ang mga ito. 7 taon na ang lumipas pero kahit paramdam, wala siyang kahit na anong balita tungkol kay Ryan. Hindi niya alam kung babalik pa ba ito, kung makikita niya pa ulit. Pero baka nga tama sina Aaron at Elijah. Panahon na siguro para alisin niya ng pag-asa na babalikan pa siya ni Ryan. Baka nga nakamove on ang binata at may iba ng minamahal. Oo nga pala, yung mama mong bruha. Kalaw ka, hinahanap ka. Gusto na naman yatang humingi ng pera. Sabi ni Aaron sa kanya. Napabuntong hininga si Paula. Pasensya na ha, pati kayo kinukulit pa ni Mama. Matagal na naman yung pinuto ng connection naming dalawa simula nang palayasin niya ako. Napairap naman si Aaron. Sakalang naman lumapit yung nanay mo nung mamatay ang walang hiya mong stepfather. Yan tuloy, pinili niyang wancho na yon. Nang mamatay, bumalik ang real wife kaya itsapwera siya. Kung sinamahan ka niya sa isa sa pinakamahirap na yugto ng buhay mo, baka may napapala siya ngayon sa'yo. Masyadong nagpapabulag sa pera ng wancho na yon. Masama namang tao. Mabuti at kahit masamang tao, binawi ng buhay. Nabawasan ng mga masasamang damo sa mundo. Huminga ng malalim si Paula. Ayaw niya nang balikan ang mga masasakit na alaala. Masyado na siyang maraming pinagdaanan. Kailangan niya nang umusad para sa anak niya. Wala na dapat siyang ibang isipin kundi si Rihanna. Pinapangako niya sa kanyang sarili na hindi niya ipapadama sa anak niya ang naranasan niya sa kanyang mismong ina. Good day po. Housekeeping po. Tumikhim si Paula at kinatok pang muli ang pinto ng hotel room na kanyang lilinisan. Pwede po bang pumasok? Oo, pasok ka. Sabi ng baritonong boses mula sa loob. Agad niya namang binuksan ang pinto. Chambermaid siya sa isang hotel. Nagkatrabaho siya roon sa tulong na rin ng mga kaibigan niya. Housekeeping ang natapos niya sa vocational na kinuha niya noon. Hindi na siya pumasok sa kolehiyo dahil mas inisip niyang may bubuhayin pa siyang anak. Pagpasok, naglinis naman siya kaagad. Bumati lang siya at hindi na pinansin ni Paula ang lalaking nasa harap ng glass window at abalang nakikipag-usap sa cellphone nito. Seryoso at formal ang tono ng lalaki. Alam niya kasi ng kwarto ng bagong may-ari ng hotel ang kanyang nililinisan. Kaya naman medyo kinakabahan siya sa paglilinis. Paula? Natigilan si Paula sa boses na yon ng bago niyang boss. Sandaling niyang naisip na parang si Ryan yon. Subalit nang makita niya ang mukha ng kanyang bagong amo, malayo ang gwapo nitong mukha sa mukha ni Ryan na labis niyang minahal. Kilala niyo po ako, Sir Fortaleza? Medyo nagulat niyang tanong. Tumaas naman ang mga kilay ng binata. Nasa nameplate mo. Pakilinis nito ang kwarto ko ng maayos. Alam mo naman siguro ang gagawin. Marahan siyang tumango. Yes po sir, alam ko po. Sandaling nagtagal ang titig nito sa kanya bago tumango. Sige, naalis na ako. Ayokong kahit na anong may mawawala rito. Maliwanag ba? Tumango na lang ulit si Paula. Opo. Ayokong may iwan na kahit anong pangit na tingnan dito sa kwarto ko. Ayaw mo rin naman sa mga pangit, hindi ba? Sarkastikong sabi pa ng kanyang boss. Naguguluhan man, tumango na lang siya ulit. Opo, wag po kayong mag-alala. Maglilinis po ako ng mabuti. Hindi alam ni Paula kung bakit, pero parang may nahimigan siyang panunuya sa boses ng bago nilang amo sa hotel. Gayunpaman, ipinagsawalang bahala na lang niya yon. Pero ang mga ganoong senaryo at mga palitan ng usapan, tila naging madalas na, lalo na at siya palagi ang naglilinis ng kwarto nito sa hotel. Hindi niya masyadong tinititigan ng kanyang boss pero habang tumatagal, tila mas lalong nagiging pamilyar sa kanya ang mukha nito. Hindi niya alam kung sobra lang ba siyang nangungulila kay Ryan, pero nakikita niya talaga ang binata kay Mr. Fortaleza.
Huy girl, ang lalim ng iniisip mo. Ano bang problema? Tanong ni Aaron sa kanya. Mas lalong nag-isip si Paula. Ewan ko ba? Yung bagong boss ko kasi, pakiramdam ko si Ryan kung magsalita, kumilos, parang si Ryan. Pero gwapo naman siya at mayaman din. Hindi ko alam, para kung dinadaya ng sarili ko. Namimiss ko lang talaga siguro ng sobra si Ryan. Tumango naman agad ang kanyang kaibigan. Oo, namimiss mo lang. Sabi ko naman sa'yo, move on na nga. Maghanap ka na lang ng iba. Ano, set ba kita ng blind date? Makipag-date ka na. Huwag ka nang umasa sa taong hindi na naman babalik. Tumango na lang siya. Baka nga kailangan niya yon. Kaya naman natagpuan na lang ni Paula ang sarili na nakikipag-date sa isang lalaki. Okay naman ang kasama niya. Gwapo, matangkad, successful at mabait. Pero wala siyang ibang ginawa kundi ikumpara ito kay Ryan sa kanyang isip. Habang nasa table, nagulat na lang si Paula nang biglang may matapong tubig sa kandungan ng kadate niya. At mas lalong ikinagulat niya, si Mr. Fortaleza pa talagang nakatapon. Ang hindi niya maintindihan, fine dining restaurant yon, pero bakit may dala itong isang baso ng tubig na parang hiningi lang sa counter? Sorry, nadula sa kamay ko. Seryosong sabi ng kanyang boss at wala man lang makitang guilt sa mukha nito. Ni hindi man lang tinulungang magpunas ang kadate niya. Ano ba yan? Hindi ka ba nag-iingat? Naiinis na tanong ng kadate ni Paula. Lumapit naman agad siya at akma itong pupunasan. Wait, tutulungan na kita. Kaso, bago niya pa matulungan at mapunasan ang kandungan nito, bigla na lang siyang hinila ng kanyang boss. Napasinghap siya sa sobrang gulat. Hinila siya nito palabas, pero hinila din ng kadate niya ang isa niyang kamay. Para na silang mukhang ewan doon. Teka lang, sino ka ba? Anong ginagawa mo sa kadate ko? Naiinis na tanong nito. Napangiwi naman si Paula. Nico, boss ko kasi siya. Ano naman kung boss ka niya? Tanong pa nito. Bakit? May reklamo ka? Maangas ang boses ni Mr. Fortaleza. Nakikipag-date ka. Hindi mo alam na may boyfriend ang dinidate mo. Ako ang boyfriend. May angal ka? Napasinghap si Paula. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya gustong tumatakbo sa isip niya habang tinitingnan si Mr. Fortaleza. Nang hinila siya nito, nagpadala na lang siya. Ryan? Ryan, ikaw ba yan? Naluluhang tanong ni Paula. Tumigil sa paglalakad si Ryan at lumingon sa kanya. Ako nga. Hindi mo na ako makilala, no? Siyempre, paano niyo ako makikilala? Sinira ng wanchunay ng mukha ko. Napasinghap si Paula. Hindi ko alam. Hindi ko alam nangyari. Bigla na lang kayong nawala. Lalapitan niya sana ito, pero marahang umatras si Ryan. Traidor ka. Ginamit mo lang ako. Umiling agad siya. Umiling siya kaagad habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ko alam na gagamitin nila yun sa'yo. Gusto kitang tulungan nun pero ayaw nila akong palabasin. Please, maniwala ka sa akin. Matagal na akong walang connection sa kanila. Buwan lang pagkatapos kayong biglang maglaho na parang bula ng nanay mo. Umalis na rin ako sa bahay na yon. Hinanap ko kayo pero hindi ko kayo makita. Umigting ang panga ni Ryan at bakas ang galit sa mukha nito. Pinatay ng walang hiyang yun ang nanay ko. Sinira ni Wancho na yun ang mukha ko. Akala ko mawawala na ako. Nakatulad ng nanay ko, mawawala na rin ako sa mundo nang walang nakukuhang hustisya para sa aming dalawa. Galit na galit ako sa kanila. Galit na galit ako sa'yo. Umiling si Paula. Hindi, hinanap kita. Please, maniwala ka. Kung alam mo lang kung saan ako nagpunta. Walang nakakaalam kung nasan kayo ng nanay mo. Hindi ko alam na ganun ang ginawa sa inyo ni Tito Wancho. Bumagsak muli ang mga luha ni Ryan at parang biglang nanghina. Alam ko na yon. Hindi ko matanggap na namatay lang ang walang hiyang yon. Ang dapat sa kanya, nagdusa habang nabubuhay. Kaya tong galit ko, gusto ko nilang ipasa sa inyo. Pero paano ko gagawin kung mahal na mahal pa rin kita? Kung wala ka naman pala kasalanan, kung pagkatapos ng lahat, parang kaya ko pa rin magpatawad kahit ang sakit-sakit na. Mahigpit niyang niyakap si Ryan. Hindi mo kailangan magpatawad. Kung hindi mo mapatawad ang nanay ko sa mga ginawa niya kay Aling Matilda, okay lang. Matagal na kaming walang connection ni Mama. Simula nang pinalayas niya ako at pinili niyang manatili kay Tito Wancho. Basta itong tatandaan mo, kahit anong mangyari, palagi ako nasa side mo. Hinanap kita. Mahal na mahal pa rin kita.
Hindi kita nakalimutan. Kaya pala kahit iba ng mukha mo ngayon, parang kinikilala pa rin ang puso ko. Nanginginig ang katawan ni Ryan at humikbi sa balikat niya. Nagpalit ako ng mukha kasi pagod na akong kutyain. Pakiramdam ko kahinaan ko ang itsura ko sa lahat ng nangyari sa akin. Pagod na ako na parang gusto ko nalang sumuko. Kaya nang tinulungan ako ng totoo kong ina, ginawa ko lahat para makaganti. Hinagod ni Paula ang likod ni Ryan. Tama na ha, kalimutan mo na lahat ng sakit. Magiging masaya ka ulit. Ibabalik natin ang dating Ryan. Sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Hindi ka namin iiwan. Saka walang problema sa'yo. Walang pangit sa'yo. Mahal na mahal ka namin kahit ano pang maging itsura mo. Alam mo ba? Kamukhang-kamukha mong anak natin. Ilo nga lang ang namana sa akin ni Rihanna. Ang unfair nga eh. Biglang kumawala mula sa yakap si Ryan. Anong sinabi mo? Marahan niyang pinunasan ang mga luha nito. May anak tayo. Sa Rihanna. Kaya please, kalimutan mo ng lahat ng sakit. Tapos na. Diyos na mismo ang gumanti para sa inyo ng nanay mo. Siguradong nasa impyerno na ang taong nanakit sa inyo ng nanay mo. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Ryan. May anak tayo. I'm sorry. Nabuhay lang ako sa galit. Wala ako sa tabi ninyo. Patawarin niyo ako. Pinilit ngumiti ni Paula kahit tumutulo na rin ang mga luha. Okay lang, babawi ka naman 'di ba? Alam kong babawi ka. Muli siyang niyakap ni Ryan. Mahigpit na parang ayaw na siyang pakawalan. Nang gabing yon, pinakilala niya ito kay Rihanna. Parehong gulat at umiyak ang dalawa nang magkita. Alam niyang malaking adjustment yon para sa kanilang tatlo, pero simula ng araw na yon, batid ni Paula na magiging isang buong pamilya na sila. Ano to? Bakit may singsing? Tanong ni Paula kay Ryan. Nahihiya namang tumingin ang lalaki sa kanya. Gusto sana kitang ayain magpakasal. Pwede ba? Natawa naman si Paula at marahang sinuot ang singsing. Ayos parang nag-aalok lang ng candy. Umungot naman agad si Ryan at sinugod siya ng yakap. May surprise pa mamaya. Bakit mo ba kasi nakita yung kahon ng singsing? Sana nagmaang-maangan ka na lang muna. Humalakak si Paula at gumanti ng yakap. Kahit anong klase pa ng proposal ang ibigay mo sa akin, magpapakasal ako sa'yo. I love you, Ryan. Salamat at bumalik ka. Hinalikan naman nito ang kanyang noo. Salamat at minahal mo ko. Nabinigyan mo ulit ako ng rason para maging masaya at mabuhay pa. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataong maging tatay kay Rihanna. Mahal na mahal din kita, Paula. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang pangit na panglabas na anyo ang makakapagtakip sa pusong may mabuting kalooban. Tandaan din natin na bawat kasamang ginagawa sa mundo may nakalaang parusa at kabayaran. Kaya sana'y sikapin natin na gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.